Masarap sa puso kapag ang pagtulong ay mula sa puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 14, verses 12 to 14, and I read it for you. He said also to the one who had invited him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, in case they may invite you in return, and you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." Kapag po tayo ay naghahanda, automatic ang ating pong mga kinukumbida ay mga miyembro ng ating pamilya, kamag-anak, malalapit na kaibigan, katrabaho, kamag-aral, o mga taong malapit sa ating puso. Pero isa pong paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito ay kumbidahin mo rin ang mga taong hindi makakaganti ng kagandahang loob mo. Katulad ng mga pilay, bulag, mga mahihirap, mga walang kaya sa buhay. Sila ang kumbidahin mo. Ikaw ay tunay na pagpapalain. Ano pong tinuturo sa atin ng pagbasa natin ngayong araw na ito? Oo, kumbidahin mo, mga mahal mo sa buhay. Pero i-extend mo rin ang pagmamahal, ang biyaya na iyong nakamit sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. You extend the love, extend generosity, you extend your kindness, stretch your heart all the more. No? Kung ang puso mo ay malaki na dahil ikaw ay nagmamahal sa mga taong minamahal mo, mas paluwagin mo pa ito, palakihin mo pa, stretch it para maging ang mga taong higit na nangangailangan ay makapasok sa iyong puso. Ito po ay isang paalala sa atin ng Panginoon. Palagi, no? Prioritize the poor, help the poor, those who are in need. Kasi ang mga ito, walang kumakalinga sa kanila, walang nagpapakain sa kanila. Ikaw ang magiging kamay ng Diyos. Ikaw ang magiging paa ng Diyos dito sa lupa. Ikaw ang magiging mata ng Diyos dito sa lupa. Ikaw ang magsisilbing tulong na iaabot ng Panginoon para sa mga nangangailangan. Tumulong na nanggagaling sa puso. Napakasarap po ng pakiramdam. No? Hindi po tayo nakafocus lang doon sa sarap ng pakiramdam, no? Kapag tayo tumutulong. Pero ito po talaga ating obligasyon bilang mga tagasunod ni Kristo. Kung si Kristo po ang kanyang inimbitahan, mga makasalanan, no, nakikikain siya sa mga tax collectors, sa mga prostitutes, sa mga mahihirap, tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo ay inaanyayang maging makabagong Kristo. Ipakita ang mukha ni Kristo, higit lalo sa mga taong nangangailangan. Tumulong ng mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng grasyang palaging nakahandang tumulong, higit lalo sa mga nangangailangan, sa mga may hirap. Nawa maging makabagong Kristo kami dito sa lupa na magbibigay pag-asa para sa iba sa tulong mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha.
God bless you po.